Good morning mga lods. Gagawin natin ngayon, maghahatid tayo kay Mrs. Yan, papasok. So yung weather ngayon dito, umaambon mga lods, ano? Yan, no? Masayang ano. So, dito na pala kami sa bagong bahay. Yan yung ambience dito. Yung oras ngayon dito, alas 7 ng umaga. 7:15. So, dito kami, no? Sa basement, no? Ayan. At siyempre, dito kami nakapark sa harap ng bahay. Medyo maluwag yung parking dito, eh. Tsaka walang masyadong mga puno. Ayan. Maaga kasi si Mrs. ngayon. Yung pasok ko naman mamaya pa alas 11. So may pasok tayo ngayong weekend, ano. Dalawa kami ni Mrs. Ayan. Maulan na umaga ngayon dito mga lods, Sabado. Nagtaka na lang ako kasi paggising namin umuulan pala. Basta tapos Punta tayo ng downtown ngayon para makatid sa trabaho. Malapit na pala yung natin, tawag dito, PMS ng sasakyan. Bali, abangan nyo yun mga lods, no? Iba-vlog ko rin yan, yung unang PMS ng sasakyan. So, live update lang mga lods, wala na kaming part-time na panggabi. Yung grocery na tinitira namin ni Mrs. Bali, pinitawa na namin gawa ng kasi araw-araw hindi kaya. So hindi ko lang alam kung bakit. Ang nangyari kasi pag araw-araw ka naglilinis, talagang obligado kang pupunta, kailangan mong maglaan ng oras para sa ganyan. So nakaka-burn out kumbaga. So, nag-decision kami ni Mrs. na bibitawan na lang natin. Pero, may magandang naman, kapalit. So, i-update ko lang kayo kung ano yung bago kong side hustle. Kapalit nung binitawan naming grocery na nililisa namin ni Mrs. So, keep on watching lang mga lods. Ganun lang ang buhay, walang permanente, kaya ayos lang yun. Kung may aalis, may darating naman na blessing. Yung ulan dito mga lods, napaka ang tawag dito, maliliit ba? Tapos pino ba? Kumbaga sa Bisaya pa, pino. Ano? saya. So, dito tayo dumaan sa may Kingsway, ano? A few moments later. So, nahatid na natin si Mrs. mga lods. Nandito na tayo sa downtown. Hanggang dito mga lods, umuulan pa rin, ano? So, papasalamat pa rin tayo kasi nga umuulan. So, walang wildfire kung ganun, no? Pero meron nababalita ang wildfire. Hindi ko lang alam kung saan banda sa BC. Basta may kunting wildfire na nangyayari, ano? So, buti na lang umulan ngayon. At least papawala ang tawag ito. Mawawala yung wildfire gawa ng umulan. So, ayos yan. Pauwi na tayo ng bahay. And then, wala tayong ibang gagawin ngayon. Dating ng bahay, iidlip ulit. Kasi yung pasok natin alas 11 ng mamaya, alas 11 hanggang alas 7 ng gabi. So, papasok tayo sa full-time job ko.
Tapos mamayang gabi, uwi na sa bahay. Bali-bala mamaya, pupunta pa ako sa Stong Market para ibigay itong susi sa bagong pumalit sa amin doon. Kaya samahan nyo rin ako mamaya, pupunta ako doon. I-vlog na lang natin or depende na lang nito mga alas, ano, kung pahaba na tong vlog natin, so hindi na natin isama, ano. Basta yun yung ganap nitong araw na to. Tsaka yung iba-vlog natin itong kung dito sa sasakyan, isi-share ko sa inyo kung ano yung nagiging ano nito, recall. Nagka-recall kasi yung sasakyan. So isi-share ko sa inyo kung ano yung nagiging ano problema. Grabe yung ulan, walang hinto mga lods. Dito na tayo sa bahay. May halong hangin pa. So dyan tayo nagpark, no? Ayan. Yan yung recall, yung sasakyan na yan, recall. So alamin natin kung ano yung recall niya. Ipapa-service nitong Tuesday at gagawin na yung recall. Kaya walang problema, no? Inaksyonan agad nila. Nakatanggap kami ng mail na nagka-recall yung sasakyan. Kaya ipapa-service ko na kasi nga oras na din para ipa-change oil siya. So ayun. Wala namang masyadong problema. Kasi nga, hindi naman siya part ng makina or sa katawan niya. So, alamin natin mamaya. A few moments later. Pasok na naman tayo mga lods. Ganito lang ang suot natin pag sa trabaho. Nakahuli ako kasi umuulan kanina. Baka biglang umulan. So wala na nakalimutan. Close muna natin to. Mga natin to mga lods, kasi nga yung anak ko tulog pa. So ayan, walang tao, yung anak ko tulog pa, may pasok yan mamaya sa trabaho, kaya siniis naman hatid ko na. Tapos ako naman ngayon ang papasok, yung anak ko pala may trabaho yan, saka nag-i-school pa, kaya napaka busy yan. So, yun talaga dito sa Canada, no? Sinusulit ang bawat sandali. Kung may pagkakataon kang makapagtrabaho, makapag-aral, grab mo na. Diba? Kaysa wala kang ginagawa, maiinip ka lang. So hindi na ako nagbaon ng pagkain. Didiskarte na lang ako dun sa pinagtatrabuhan ko. Libre naman na yung pagkain namin dun. Ay, kalimutan ko pala. Nakalimutan ko yung yung letter galing sa Honda para basahin natin mamaya kung ano yung nagiging recall ng sasakyan. Balikan ko lang. So ito yung mga lods, no? Na-receive namin na letter galing sa Honda. May nakalagay, safety recall notice enclosed. So yung sasakyan nakapangalan kay Mrs. Ayan, babasahin natin mamaya kung anong kung ano ang naging recall niya. Ayan. So pasok muna tayo sa trabaho. Saka mamaya pagdating natin doon, babasahin natin tong letter na to. Kung anong nilalaman nito.
So, ito yung community namin dito mga lods, ano. Wala siyang gaanong, ano ang tawag dito? Wala sa gaanong puno. Hindi kagaya doon sa kabila na napakaraming puno. Which is, nagbibigay ng, nagbibigay ng marumi sa sasakyan. Palagi kang nagkakarwas gawa ng malagkit. So, nandito kami banda sa may Kilarne, yung harap na yan, community yan, saka dito sa kabila, school. Ang dami sasakyan na. So, biglang umaraw mga lods. Kanina umuulan, mga bandang 7:30. Ngayon naman 10:43 ng umaga. Maganda na yung panahon. Yan, ganyan dito, paiba-iba. Paiba-iba yung panahon. Sa bagay, parang sa Pinas din. So, mas mainam dito kasi yung ulan hindi masyadong malakas. At yung katamtaman lang yung hangin niya. So, hindi ka dapat magalala, ano? So, napakaganda ng panahon. Dito na ako dumaan sa may, 49. Tapos, kakanan ako dun sa may Night Street. Diretso na yon papuntang Hastings. So, yung Night Street na yan, magiging Clark Road, papunta dun sa may Hastings banda. Hastings Street. Kasi nga yung pinagtatrabuhan ko mga lods, nandun sa Hastings Street. So, kulang-kulang mga 20 minutes yung biyahe ko, simula dun sa bahay. 15 to 20 minutes, parang pare-parehas lang, pero tama lang din, ayos lang. So, yun. Medyo maano tayo dito kasi nga minsan may ginagawa dito sa kalsada. Minsan matatraffic ka, gawa ng may ginagawa sila, ayan, no? Buti lahat ng mga nasa tabi na, tapos na yata sila. Hindi mo alam kung anong ginagawa nila. Baka yung sidewalk. So, ayan mga lods, no? Dito tayo liliko. Kakanan tayo rito. Ayan. Itong street na to, papuntang Richmond din yan, dire-diretso. Ang problema lang sa daan na to, napakaraming truck ang lumaraan. Dito ako dumaan, mas malapit kasi rito kaysa doon sa kabila. Sa Rupert Street. Sinubukan ko rin yung Rupert Street na yun. Medyo doon medyo malayo kaysa rito. Kaya dito tayo dadaan. Sa bagay, malapad yung daan dito. Kasi nga para siyang highway na rin. Yan, share ko sa inyo kung anong itsura ng dinadaanan ko araw-araw. Sa galing doon sa may bagong bahay ngayon. So, kumusta naman yung bagong bahay, I mean, bagong nirerentahan namin. So, marami nagtatanong kung bumili na ba kami ng bahay dito sa Canada. So far, hindi pa mga lods, gawa ng wala pa tayong pang down. Medyo lalo na dito sa Vancouver mga lods, hindi siya basta-basta na makakabili ka ng bahay. Kasi nga napakamahal ng ang mga bahay rito pati. So as of now, nag-iipon pa kami ng pwedeng ma-down. Ang iniisip kasi namin mga lods kapag dapat nakaharap ako Ang iniisip kasi namin mga lods, for example, makakaipon kami ng pang down ng bahay. So, mayroon na kami pang down, Ang problema naman ngayon, yung monthly amortization mo or mortgage mo sa bahay. So, mahirap yun kasi nga 25 years to pay yung bahay na yun. Tapos yung trabaho mo at
kung mayroon ka pang ibang utang na binabayaran tapos may mortgage ka pa, so medyo mahirap mga lods, no? Kaya meron tayong nasagap na advice na mas maganda pag-ipunin mo yung buong yung buong presyo ng bahay. Kung makakaipon ka man, 500,000, let's say $500,000, makakaipon ka ba ng ganun? Siguro makakaipon ka, pero siguro matanda ka na saka ka makakaipon ng ganun, no? So, kahit pa paano, kaya naman siguro yun basta may disiplina lang sa sarili. At siyempre dalawa naman kami ni Mrs. na nagtatrabaho. Mahirap kasi yun mga lods na meron ka pa rin binabayaran monthly sa bahay. Let's say, kasama yung property tax, insurance, lahat-lahat. Let's say, maabot ng 3,000 yung babayaran mo sa isang buwan. Yung sahod yun ni Mrs. Yung isang, for example sa akin, kasya lang sa mortgage, wala ka nang matitira. Tapos meron ka pang mga utang like sasakyan, credit cards, kung ano-ano pa. So hindi magiging hindi siya kaya. Kumbaga, ang mangyayari sa iyo nun is ang tawag dito, todo trabaho ka hanggang sa pagtanda mo, gawa ng kailangan mo mabayaran yung mortgage ng bahay mo. So hindi siya advisable na kukuha ka ngayon. Kapag kukuha ka ng bahay, make sure na wala ka ng utang. Kumbaga yung sasakyan mo tapos na, wala ka ng binabayaran. Kumbaga yung mortgage lang ang babayaran mo talaga, wala nang iba. Kasi nga kung meron pang iba na binabayaran mo, talagang maghihirap ka. Mamumulubi ka kakog. Tsaka nakakapagod. Araw-araw ka magtrabaho. Obligado ka magtrabaho para sa bayarin mo. So, wala ka ng peace of mind nun kapag ganun. So, ang iniisip namin, mag-iipon muna kami, let's say, mga 10 taon. Mag-iipon muna kung makakaipon man. Let's say kung anong mangyayari after 10 years dito sa Canada, or baka bibili kami ng bahay sa ibang province, hindi dito sa Vancouver, kasi nga dito sa Vancouver talagang napakamahal. Ewan ko lang, hindi ko pa alam sa ngayon. Kung ako lang magdidesisyon, gusto ko nga lipat ng province eh. Yung nga, iniisip din namin sa ibang province, napakahirap yung weather pati. So kapag tumanda ka tapos sobrang lamig, mahirap din yan sa sa health mo. Kaya ngayon, pinag-iisipan muna namin ng maigi kung ano ang dapat gawin. Ang importante, meron kang naitatabi na savings para sa future mo. So break time natin ngayon mga lods, nandito tayo sa trabaho ngayon. Nainimtag pa pala ako. So basahin ko lang yung safety recall na na-receive namin galing sa Honda, no? So ito pinakita ko sa inyo. Ayan. Safety recall galing sa Honda. So yung problema mga lods, safety recall ng Honda is tire repair kit canister may rupture. So ilalagay ko sa screen. So yan yung problema, no, that this notice has been sent to you in accordance with the requirements of the Motor Vehicle Safety Act, Canada. This is to inform you that your vehicle may contain a defect that could affect the safety of a person. Honda Motor Corporation has determined that a defect which relates to motor vehicle safety exists in certain model 2023 up to 2026 Accord Hybrid and CRB Hybrid vehicles. So kasama pala yung mga Accord na bago, no? Saka CRB na bago rin. A notice of defect has been submitted to Transport Canada on June 4, 2026
Please confirm the 17-digit vehicle identification number or VIN above matches the VIN on the upper left of your vehicle's dashboard. So, hindi ko pa pala chinik to kung parehas ng VIN, no? Pero, nakalagay kasi pangalan ng asawa ko. Bali, yung ano kasi, yung sasakyan nakapangalan kay Mrs. no? So, nagpaano na ako nito, nagpa-appointment na ako. Actually, magkakaroon ako ng appointment for oil change this coming Tuesday. At tapos, kinonsen ko rin to. Ang sabi sa akin is maraming nakapila. Kasi nga, halos lahat ng sasakyan kailangan nilang ayusin. Kasi nga, sa recall na to. So, nagpa-appointment na ako nito. Ang tagal pa ng appointment ko, 17 pa. August 17. Kasi nga, maraming nakapila, no? O-orderin pa kasi itong ano na to, bago nila maayos, o-orderin pa to. Kaya, mag-aantay pa tayo hanggang 17. Nag-inquire na rin ako sa ibang Honda branches. Kaso, dito lang talaga sa dealership kung saan ko kinuha yung sasakyan, which is Vancouver Honda. So, yun yung problema natin mga lods na safety recall. Hindi naman siguro siya masyadong major problem. Wala naman sinasabi na hindi siya drivable. So, okay lang kahit i-drive pa natin yung sasakyan, wala nang problema. At saka, wala naman akong napupunang kahina-hinalang problema sa sasakyan, kaya ayos lang. So, kahit na ganon, kailangan pa rin natin ipacheck yung sasakyan. So, idadagdag ko lang din mga lods, no? Malaking problema kapag yung sasakyan ko, wag naman sanang mangyari. Malaking problema kapag ma-flat yung gulong niya. Kasi nga, yung ano na yon, yung recall na yon, para yon sa tire repair kit niya na sa likod. Yung sasakyan ko kasi wala siyang tawag dito, wala siyang reserba na gulong. Kaya napakadelikado kapag yung tire repair kit mo may problema. So hindi mo magagamit 'yon if ever na ma-flat ka sa daan, di ba? So yun yung problema doon. Sana wag naman mangyari. Sa bagay, bago naman yung sasakyan na yan. So, at meron din naman tayong insurance sa BCAA. Kung sakasakaling may mga problema tayo sa daan, anytime pwede tayong tumawag sa Honda or sa BCAA sa insurance natin. So, yun. Mga lods, no? Yun yung safety recall lang sasakyan, yung Honda CR-V hybrid natin, 2026 model. So, kailangan natin ipatingin sa dealership. So, nandito tayo sa shop ng pinagtatabuhan ko. Medyo magulo. So, ito yung shop ng maintenance dito. So, dito ko na lang din tapusin tong video na to mga lods. Kasi nga mamaya, baka hindi na ako makabidyo doon sa stone kasi nga nagmamadali na yung kung sino yung pumalit sa amin. Kasi nga meron pa kami pipirmahan doon. So, dito ko talaga siguro tapusin tong video na to. Sa mga bago dito sa channel ko, please consider to like, share, and subscribe. At sa mga bagong subscriber na kakasubscribe lang, maraming salamat sa suporta nyo. Sana magustuhan nyo lahat ng video na i-upload ko dito sa channel ko. So, maraming salamat. Kung saan man kayo naroon, ingat po kayo. God bless everyone.